mga kapalaisda. After po ng bagyong Marina ay pupunta kami sa fish pond. Nagkaroon po kasi ng problema yung aming fish pond at tumabang po ng sobra yung tubig. Nagkakamatay yung aming mga hipon. So emergency harvest po kami. Hindi po natin alam kung mayroon pa tayong makukuha or wala na. Pero kahapon po huli na sila isang lawa. So titingnan po natin kung magbibidyohan natin kung ano yung lagay nun, bakit nagkamatay yung hipon. Tara po at samahan nyo po kami. Basura, ilog, magkakakompo ng baha, mga water lily, galing po ito sa taas, mga basura na to. Parang si Stephen Curry, sigsaging mo. Dahil mo muna, kumain ka na eh. Laki na kuha kahapon. Kunti lang. Di ba naka isang cooler pang hipon? Kalahati. Eh nung bumakatot kami, kalahati na lang din nakuha namin. Lahat, lahat. At pala nung bago kami dapat pala nung bago bumagyo hinulihan na yun. Oo. May ilang po mainit na yun. May ilang po na mainit din eh. Hindi ko na, 3 buwan na yun eh. Yung nasa uno. Yun, may ba naman? Oo, nakakuha na kami ron eh. May nakakuha na kami sa Bukatod doon eh, 13 cooler. Nung bago bumagyo. Yung limango, yung malalakas na limango. Sabi ko, kapan nyo na lang. Yung limango. Kami yung limango masimulit. Pero malalakas. Oo, kapan nyo na yung limango naman lang. Kaya lang, hindi naman na ganyan. Kasi nakakain nila ano. Ang hipon. Oo. Kapag talag naman, kaya lang ako na yung pagkat ko. Ah. Ilabang ko mo. Ah. Ah. Palais dyan at umikot po kami. Ganyan po, tindi ng water lily. Medyo nabubulok na siya, kaya lang po talagang nakakalat pa siya sa dagat. Ang water lily po kasi takot sa tubig kalat, kaya po kusa siya namamatay. Ito po yung problema pagka bumabaha kung mga sapa dito sa lugar namin, napupuno ng water lily. Oh, dami.
mga ka-flash dyan, nandito na po kami at ito yung hinulihang kahapon na bumagsak yung mga hipon. So kung mapapansin nyo po, ayan yung mga ilang natitirang pirasong patay na nakain na raw po ng mga ibon, yung mga namatay. So ayan po, sad to say, talo po tayo rito sa lawa na to. Oh, ninaligaw pang kalapati. Kanino kayang kalapati to? Ay, susunod po natin yung isang lawa ron sa gitna. Maya maya pong konti at nag-aalmusal lang yung ating mga arawan. So ayan mga ka-flash dyan, kinakarga na nila yung gagamitin sa kabilang lawa doon sa huhulihan. Yun po yung tisid, tapos yelo, at mag-uumpisa na yung ating arawan. Time check po tayo, alas 9 na ng umaga, medyo mainit. So ito po yung ating pinatrabaho nung nakaraan, yung nirepair na mga pilapil. Po yung ginawa nating prinsa na kahoy. Gumawa po kami prinsang kahoy, tabla. Titingnan po natin kung maayos yung pagkakakabit. Pagka po kasi simento, malaki-laki po yung uubusin natin. Kaya naghanap po kami ng mga tablang malalaki na mga second hand lumber. So yun po yung ginawa natin. Medyo hindi po maganda yung klase ng tubig ng ating mga lawa. Mga ilang pirasong alimango na mamatay gawa po nung pagkakaulan nung bagyong Karina nung last week, dahil po biglang tabang yung tubig. Yung pong ating mga alaga hindi nakapag-adjust, nanibago po sila sa tabang. Medyo malambot pa tong nilalakaran natin. So ito po yung huhulihan mga kapalaisdaan, yung lawa na to. Yung marami ng ibon doon sa dulo. Nauna kasing natitiktik yung dulo, marami na. Ito po yung ating pinagawang kuan, yung improvise siya na prinsa. Malalaki po siyang mga second hand lumber, tapos may plywood. Purpose po kasi nito, yung lawa dun sa dulo, yung number 4 tsaka number 5 na lawa, mapasukan siya ng magandang tubig. Dahil yung pong pagka po wala to, hindi po kami makapag-stock ng magandang tubig. Lumang tubig na yung nakakarating doon sa dulo. Kaya sinuggest po ng bantay natin na maglagay ng ganitong improvise. Halos 50% pa lang po yung nayayari, pero gagana na to. Nakaporma na yung pilapil niya, pinatitigas na lang. Hindi po kasi pwedeng punuin agad ng putik, dahil po baka mawala sa forma. So para okay naman, maganda yung kinalabasan. Isang purpose pa po nito, pagka humuhuli, pag po kasi bumobomba, marami kami inuubos na diesel. Halos
1 kilometro po kasi itong haba nung waterway. So kung doon po sa central yung bomba, mangyayari po ngayon dito na lang siya po pwesto yung makina namin pambomba. Mabilis po kami makakatuyo, menos pa sa diesel. So, maya-mayang konti lang po lulusong na yung ating mga arawan at nagpe-prepare na sila ng kanilang mga gamit. May nakikita na po akong alimangong nangakalutang sa ibabaw. Sana po in God's will makarae pa ng huli, mabawi yung ating natalo sa kabilang lawa. So ayan po mga kapalaisda, ginagayad na at matutuyo na tong lawa. Kunti lang po yung nakukuha pang ipon at alimango. Halos bangus po yung natira dito sa lawa na hinuhulihan. Kahit paano naman po masasamot siguro yung gastos, mga pangupa sa tao, gagalawan yung mga bangus, medyo magaspang. Dito po meron na kami nakuha kulang isang cooler. Yan po, mga buhay pa, sariwa-sariwa. Maya na lang pong konti at tutulungan ko muna po yung ating mga arawan para mabilis yung trabaho. So andito na po kami sa konsignasyon. Pinipilian po yung samot-samot. Dami po biyak tsaka bit-bit. Bit-bit, sarap sa bola-bola. Ito yung ating sugpo, ating cooler. Hanggang sa susunod na vlog na lang po mga kapalaisda. Salamat po ng marami. God bless.